A blessed day, brethren. This is Jovi Villanueva Binaya. You are listening to the Word for the Season series of the Jesus is Lord Church Worldwide podcast. Thank you for joining us as we meditate on God's timely message for us today. Praise the Lord. Isa pong mapagpala pong araw sa bawat isa na masugid at matapat na sumasubaybay ng ating programang Word for the Season. Kamusta na po ang bawat isa? Alam ko po ang patuloy na pag-iingat at pagsama ng Diyos ay ating nararanasan. Bagamat tayong lahat ngayon ay dumadaan sa isang napakalaking hamon at pagsubok sa ating pong pananampalataya. Salamat din sa Panginoon na tayo ay Kanyang binigyan ng pagkakataon na magkasama-sama upang magbulay-bulay at mag-aral po ng salita ng ating Panginoon. Alam natin ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng kalakasan, gabay sa atin tungo sa katuparan ng layunin at plano ng Diyos sa atin pong mga buhay. Sa araw na ito ay nais ko lamang pong magbigay po ng ilang po mga paalaala sa liwanag po ng salita po ng ating Panginoon. Dito sa Book of Lamentation, chapter 3, beginning verse 21 up to verse 26, sabi po rito sa verse 21, "Yet this I call to mind, and therefore I have hope. Because of the Lord's great love, we are not consumed. For His compassion never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. I say to myself, the Lord is my portion, therefore I will wait for Him. The Lord is good to those whose hope is in Him, to the one who seeks Him. It is good to wait quietly for the salvation of the Lord." Pinagpala po ng Diyos ang pagkabasa po ng kanyang buhay at banal na salita. Nais ko hong pamagatan ang simple sharing po natin ngayong araw na ito as God's everlasting faithfulness. Sa panahong ito ng pandemya, sa panahon ng napakalaking hamon na ating kinakaharap, naniniwala ko ang katapatan ng Diyos ay patuloy pong nagiging malalim at nararanasan po natin sa ating buhay. Isang katotohanan na nilalagay natin sa ating kaisipan, sa ating lakbayin, na humaharap sa isang napakalaking pagsubok, patuloy nating nararanasan ang pagsama at katapatan po ng ating Panginoon. So when we think of faithfulness, we think of someone who is firm in his or her commitment. So when we think of faithfulness, we think someone who is permanent in his or her position, or we think of someone who is reliable. Kung pag-uusapan po natin ang Bible character na nagpakita ng katapatan sa Diyos at naranasan din ang katapatan ng Panginoon, marahil isa sa laging sasagi sa ating kaisipan ay ang buhay ng propeta Jeremiah, si Prophet Jeremiah. Kung papaanong ipinahayag ni Prophet Jeremiah, lalo sa Book of Lamentation, ang kanyang panaghoy, kanyang pag-iyak sa Diyos sa sinapit ng bayan ng Israel. Kaya nga sabi, ang Book of Lamentation ay nagpapahayag at nagsasabi sa atin ng kalungkutan sa isang trahedya na sinapit ng bansang Israel, sinapit ng mga Israelita sa kanilang pagtalikod sa Diyos at sila'y naglikod sa iba't ibang Diyos. Kaya nga sa response na nangyari, na bagamat ang panawagan ni Propeta Jeremiah ay ang bayan ay manumbalik at magsisi sa Diyos, pero karamihan at ang bayan ng ito ay tumalikod. Pero sabi nga, ang Diyos ay matapat, kahit sa kanilang pagtalikod, hindi sila kinilimutan ng Diyos. Sa kanilang pagtalikod, ipinadama pa rin ng Diyos ang kanyang kahabagan at awa sa kanila. Ngunit nakalulungkot, sa kanilang pagtalikod, of course, naranasan nila ang konsekwensya ng kanilang kasalanan, konsekwensya ng kanilang kawalan ng pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos, at naranasan nila na sila ay gapiin, wasakin ng imperyo ng Babylon, sa pangunguna ni King Nebuchadnezzar. At karamihan sa kanila ay naging alipin. They become captives in Babylon. At doon sa Babylon ay
naranasan nila ang sakit at maraming pasakit, no, dahil bilang konsekwensya ng kanilang pagtalikod sa Diyos. Pero alam natin, bagamat pinahintulutan ng Diyos, no, na maranasan ng bayang ito, no, ang konsekwensya ng kanilang pagtalikod at kasalanan sa Diyos, pero ang Diyos ay hindi po nakalimot sa kanila. Ang Diyos ay matapat at nangako ng bayang ito, no, ang bayan ng Israel, ay makararanas pa rin ng kanyang kahabagan, no, ng kanyang katapatan, at dadalhin muli sila, no, at palalayain, no, sa kanilang pagiging alipin, at dadalhin, no, sa kasaganaan, no, at kapayapaan na pangako ng Diyos sa kanila. Kung babaybayin po natin ang mga talata, no, na ating pong binasa, ay nais ko lamang pong magbigay ng 3 punto, no, sa mga talatang ito. Sabi po ng verse 21, no, "This I recall to my mind, therefore I have hope." So first point, no, first principle I just want to share with you is God's everlasting faithfulness brings hope in our darkest hour. God's everlasting faithfulness brings hope in our darkest hour. Si Prophet Jeremiah ay nagkaroon ng matinding kalungkutan, no, at panaghoy, no, sa sinapit ng bayan ng Israel. No, kaya nga ho, tinawag siyang the weeping prophet. He always cry, siya laging umiiyak, no, dumudulog sa Diyos, no, sa trahedya, no, na sinapit ng bayan ng Israel dahil sa kanilang kasalanan at pagtalikod sa ating Panginoon. Pero sa gitna ng trahedya, no, sa gitna ng pagkawasak ng bayan ng Israel, no, si Prophet Jeremiah ay nananatili pa rin ang pag-asa na meron sa kanya, no, sa paniniwala, no, na ang Diyos ay hindi kayang limutin, no, at pabayaan ang sarili niyang bayan. Kaya nga alam niya ang Diyos ay matapat, no, at ipapakita ng Diyos pa rin, no, ang kanyang katapatan kahit sa gitna, no, na matinding pagsubok, no, at trahedya, no, na nararanasan ng bayan ng Israel. God's everlasting faithfulness really brings hope, no, in our darkest hour. Na kahit sa panahon, no, ng trahedya, kahit sa panahon, no, ng matinding pagsubok, no, na kinakaharap natin, no, naroon pa rin ng pag-asa, no, pag-asa na ang Diyos kailanman hindi tayo iiwanan at pababayaan. Naroon pa rin ang isang pag-asa na ang kamay ng Diyos ay lagi niyong inuunat upang tayo abutin at pagtanggapin sa gitna, no, ng pagsubok ng buhay, dahil alam natin ang Diyos ang siyang nangako, no, sa gitna ng pandemyang ito, sa gitna, no, ng kagulamihan na nararanasan marahil ng buhay natin at napakaraming tao, naroon pa rin ang Diyos, no, upang ipahayag ang kanyang katapatan, ipahayag, no, ang kanyang kahabagan, no, sa bawat isa sa atin. So this is a very same experience, no, that the nation of Israel, no, that they still experience, no, the faithfulness of God, the mercy and the compassion of God, even in their very darkest hour. No, kahit sa panahong iyon, kahit sila captives, kahit sila slave, no, sa Babylon, no, ang paningin ng Diyos, ang puso ng Diyos, ang galaw ng Diyos, no, ay nananatili pa rin sa kanya. No, ipinapahayag pa rin ng Diyos, no, ang kanyang katapatan, ipinapahayag pa rin ng Diyos ang kanyang kahabagan sa bayang ito. At bagamat sila nasa gitna ng trahedya at pagsubok na kanilang dinaraanan, nangako ang Diyos na kanyang tinakdang panahon ay muli niyang sasagipin at dadalihin ang bayang ito na kanyang pinili, na kanyang minahal, no, sa kasaganaan at sa kapayapaan. At ito ang pangako ng Diyos na hindi nilimot, no, ni Propeta Jeremiah. Kaya nga sabi niya sa verse 21, "This I recall to my mind, therefore I have hope." No, bagamat nakikita niya kung paano, no, naghihirap ang bayan ng Israel, nakikita niya, no, na sila ay slave, no, na sila ay captive, no, doon sa Babylon. No, ang isang sumagi sa kaisipan ni Propeta Jeremiah at nagbigay ng lakas ng loob sa kanya ay ang pangako ng Diyos. No, naalala niya ang pangako ng Diyos sa bayang ito, na ng bayang ito ay kanyang minamahal, ang bayang ito ay recipient, no, ng kanyang katapatan, ng kanyang kahabagan, no, ng kanyang pagkalinga. Kaya yun ang pag-asa, yun ang nagbibigay ng lakas ng loob. Bagamat sa sobrang panaghoy ng Propeta Jeremiah sa Diyos, nakahabagan ng Diyos, no, palaging sumasagi sa isip at puso ni Propeta Jeremiah ang katotohanan ng pangako ng Diyos. Ng Diyos, no, ay lubos na nagmamahal, ang Diyos ay lubos na nagpapahayag ng kanyang kahabagan at katapatan sa bayang ito. Kaya ang sabi ni Propeta Jeremiah, "This I recall to my mind, therefore
I have hope. No, inaalala ni propeta Jeremiah ang pangako ng Diyos, dahil ang Diyos ay hindi po sinungaling sa kanyang pangako. Hindi siya katulad ng tao na marunong magsinungaling. At alam ni propeta Jeremiah ang covenant ng Diyos sa bayang ito. At ang Diyos kailanman ay hindi po makalilimot sa covenant na ito, sa bayang ito, na kanyang minahal, na kanyang kakalingain, at ang pag-asa na ito na dulot at sinasabit ng pangako ng Diyos ay nagbibigay ng pag-asa kay Jeremiah na ang bayang ito ay dadali ng Diyos pa rin sa kapayapaan, kasaganaan, at darating ang panahon ng bayang ito ay muling ililigtas ng ating Panginoon. Dahil ganoon katapat ang Diyos. Kaya sa panahon ito, sa ating nararanasan na pandemya, marahil na tayo dumadaan sa matinding pagsubok, lagi nating alalahanin ang pangako ng Panginoon na magbibigay ng kalakasan sa puso't kaisipan natin ang isang pag-asa na ang Diyos ay matapat, ang Diyos ay hindi nakalilimot sa kanyang pangako, na tayo, na kanyang mga anak na tunay na kumilala at nagbigay ng ating buhay sa Panginoon ay makararanas pa rin ng pagsama, kahabagan at kalinga ng Diyos, na kahit sa gitna ng pagsubok ay pagtatagumpayin pa rin tayo ng ating Panginoon dahil ang Diyos ay matapat sa kanyang pangako. God's everlasting faithfulness really brings hope in darkest hour. Even in the midst of crisis, in the midst of this pandemic, we have hope in the Lord, na ang Diyos, ang kamay at kalinga ng Diyos ay patuloy pa rin po nating mararanasan. Sa verses 22 and 23, ito po ang sabi, "Through the Lord's mercy, we are not consumed. Because His compassion fail not, they are new every morning. Great is your faithfulness." Secondly, second principle is God's everlasting faithfulness is the source of our salvation. Sabi ni propeta Jeremiah, "Through the Lord's mercy, we are not consumed. Because His compassion fail not." Bagamat ang bayan ng Israel ay tumalikod at maraming pagtalikod na ginawa sa Diyos, pero hindi pa rin nakalilimot ang Diyos sa kanyang pagmamahal sa bayang ito. Bagamat napakasakit sa puso ng Panginoon na makita ang bayang ito na tumatalikod, bagamat sila'y minahal ng Diyos, bagamat sila'y pinagpapala, iniingatan at pinagtatagumpay ng Diyos, masakit sa puso ng Diyos na makita ang bayang ito na tumatalikod sa Kanya. Pero hindi nagbabago ang Diyos. Ang kahabagan ng Diyos, kanyang katapatan sa bayang ito, kung bakit pa rin naroon ang kanyang pagkalinga. Naroon pa rin ang kanyang pagnanais, nato pa rin ang kanyang pangako na kalingain at pagpalain at bigyan ng kasaganaan at kapayapaan ang bayang ito. Kaya sabi ni Prophet Jeremiah, "Because of the Lord's mercy, we are not consumed, because His compassion fail not." Ganun ang pagmamahal ng Diyos. Bagamat nagkamali, nagkasala, but of course, in God's justice, these people paid the consequence of their sin against God. But again, even though pinahintulutan at pinayagan ng Diyos, maranasan nila ang konsekwensya ng kanilang pagtalikod at kasalanan. Pero ang pagmamahal, habag at awa ng Diyos at kanyang katapatan ay nananatili sa bayan ng Israel. Katulad ng pagpapahayag ng pag-ibig at pagmamahal pa rin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya ang sabi ng Romans chapter 5 verse 8, "This is how God demonstrates His love. Even though we were sinners, Christ still died for us." Napakagandang ekspresyon ng pagmamahal at pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Bagamat hindi tayo karapat-dapat makasalanan, pero naibigay pa rin ng ating Panginoong Hesus ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo para sa ating kaligtasan. Okay? Ganon ang pagmamahal ng Panginoon. Ganon ang katapatan ng Diyos. Ganon ang kahabagan ng Diyos sa lahi ng tao. Sa bawat isa sa atin na kapag ang buhay natin ay pinagkatiwala natin sa ating Panginoon, ang katapatan niya ay mananatili sa atin, kailanman hindi niya tayo iwanan, at ang tunay na kaligtasan ay ating mararanasan sa ating pong Panginoon. Kaya bagamat tayo ay nagkakamali, ang Diyos ay laging tapat at banal upang tayo patawarin sa tuwing tayo lalapit at magpapahayag ng ating kasalanan, hihingi tayo ng kapatawaran. Sabi ng Bible that God is faithful and just to forgive us and cleanses us from all of our unrighteousness.
So God's faithful mercy is the only source of our salvation. No, bagamat tayo ng kasala, patungo tayo sa kapahamakan, pero dahil sa kahabagan ng Diyos, sa katapatan ng Diyos, hindi nilayo ng Diyos sa tayo ay mapahamak, bagos dalhin tayo ng Diyos sa pagsisisi at matanggap natin ang kanyang kaligtasan, no, at tayong lahat ay magmana ng buhay na walang hanggan. Ganong katapat ang Diyos. No, ipinahayag ng Diyos, kaya sabi ng John 3:16, "For God so loved the world, He gave His only Son." No, that because of His love, no, to all men, no, He gave His only Son, our Lord Jesus Christ, and He gave His Son not to live, no, but to die, no, upang mamatay, no, so that whosoever believe on Him would not be perished but receive eternal life. Ang Panginoong Hesus ay ibinigay sa atin para mamatay upang tayo, no, na dapat mamatay dahil sa ating kasalanan, ay makasumpong ng buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. Dahil sa kahabagan ng Diyos, sa katapatan ng Diyos, sa kanyang kahabagan, tayo ay nangaligtas. At ang huli po, sabi po ng verse 24, "The Lord is my portion, says my soul, therefore I have hope in Him." So God's everlasting faithfulness makes God Himself our greatest gift, no? The Lord is my portion, meaning the Lord is my share, the Lord is my possession, no, the Lord is my territory, the Lord is my inheritance. The greatest thing that God can ever give to all of us is Himself. Kaya nga, for God so loved the world, He gave His only Son. No, isang napakagandang pagpapahayag ng katapatan ng Diyos na hindi niya inalintana, no, ang ating kasalanan, bagkus ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang buktong na anak. Ang pinakadakilang regalo na ibinigay ng Diyos, no, sa buhay at sa lahi ng tao ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. No, ibinigay, no, para mamatay at mabayubay sa krus ng Kalbaryo upang sa kanyang kamatayan tayo na nahulog sa kasalanan ay makasumpong ng buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. Isang kapahayagan ng katapatan ng Diyos, no, na kahit ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak ay iniregalo sa bawat isa sa atin upang tayo ay makasumpong ng kaligtasan. Bakit kailangan natin ng kaligtasan? Bakit natin dapat kilalanin ang pinakadakilang regalo ng Diyos na ibinigay sa tao ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus? Dahil ang katotohanan, ang Panginoong Hesus lamang po ang may kapangyarihan, no, na tayo ay mapalaya sa kasalanan at mapatawad at makasumpong ng buhay na walang hanggan. Dahil tayong lahat ay nagkasala at tayong lahat ay napalayo sa Diyos. Sabi ng Romans chapter 3 verse 23, ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa panuntunan ng Diyos. At ang Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So kung tayong lahat ay makasalanan, tayong lahat ay nasa ilalim ng sumpa ng kamatayan, malayo at patungo sa kapahamakan. Pero ang Diyos na matapat na nagmamahal sa atin ay iniregalo niya ang kanyang buktong na anak. Kaya sabi ng Romans 6:23, kung ang kabayaran ng kasalanan ng kamatayan, ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. No, God's everlasting faithfulness, no, makes God Himself our greatest gift. No, isang kapahayagan, isang walang hanggang kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos, ibinigay ang buktong niyang anak na si Kristo Jesus upang mamatay sa krus sa Kalbaryo, upang sa kanyang kamatayan, tayo na nasa ilalim sa sumpa ng kamatayan ay makasumpong ng kapatawaran, kaligtasan at magmana ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, the Lord is my portion, says my soul, therefore I have hope in Him. No, ng Diyos, no, na nagmahal sa atin, no, at hindi niya pinahintulutan na tayo ang magbata ng kaparusahan ng ating kasalanan, ibinigay at iniregalo sa atin si Jesus upang siya ang magbata at maging pangbayad sa ating kasalanan upang tayo nasasampalataya sa Kanya ay makasumpong ng buhay na walang hanggan at kaligtasan kay Kristo Jesus. So kapatid, kaibigan, no, ang ating Panginoon po ay napakamatapat. Sa gitna ng pagsubok nating pinagdaraanan, ipinapadama pa rin ng Diyos ang Kanyang pagmamahal at pag-ibig sa atin. No, that God's everlasting faithfulness brings hope in the darkest hour. God everlasting faithfulness, no, is the source of our salvation. God's everlasting faithfulness makes God Himself the greatest gift. So bago ko manalangin, kapatid kaibigan, nais kong sa pagkakataong ito'y
kilalanin natin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili, no? Tayong lahat ay tinimbang, ngunit kulang at patungo sa kapahamakan. Ngunit kung tayo lalapit sa ating Panginoon, kikilalanin natin si Jesus, no, bilang ating Panginoon, tagapagligtas ng ating buhay. Siya ay napakamatapat sa atin at tayo kanyang nililinis at papatawarin, no, at tayo ipalalayain sa sumpa ng kasalanan at tayong lahat ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Dahil sa Jesus lamang ang kaparaanan ng Diyos, no, upang tayo maligtas. Sabi ni Jesus, siya lang ang daan, buhay, katotohanan, walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Kapatid kaibigan, nais kitang pangunahan lamang sa isang simpleng panalangin ng pagkilala at pagtanggap kay Kristo Jesus bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. Ika'y yumuko at pumigay at sabihin mo lamang, Panginoong Jesus, marami pong salamat sa iyong pag-ibig sa akin. Bagamat hindi po ako karapat-dapat, inaamin ko po ako'y makasalanan. Kaya Panginoon, lumalapit po ako, nagpapakumbaba, humihingi ng tawad at salamat sa aking kapatawaran. At sa mga oras pong ito, tinatanggap kita bilang aking Panginoon, Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Kung ginawa mo ang simpleng panalangin yan, sabi ng Bible, sila na tumatawag sa pangalan ng ating Panginoon ay may kaligtasan. Nais kong ikaw ay panalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong salitang naipahayag sa amin ngayong araw nito. Ang iyong mga salita na tumimo sa aming puso, nagpahayag at nagpakilala at sa amin, Panginoong Sus, bilang Diyos at tagapagligtas ng aming buhay. Ang aming Panginoong Sus na matapat, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng aming buhay, na bagamat marami kaming pagkakamali at pagtalikod, hindi kami marahil naging matapat, pero ang Diyos ay nanatiling matapat at patuloy pa rin nagbubukas ng maraming pintuan upang kami kalingain, upang kami abutin, Panginoon, at pagpalain. Salamat sa katapatan po ng aming Panginoon, kaya kami nananatiling, Panginoon, na ligtas, nananatili, Panginoon, sa lakbayin ng pananampalataya at pinagtatagumpay. Salamat, Panginoon, pagpalain mo ang lahat na naging bahagi sa programang Word for the Season, anuman ang kanilang pangangailangan ay katagpuin mo. Lord, pagalingin mo ang lahat ng uri ng sakit karamdaman at buksan ang langit sa lahat, Panginoon, at padaluyin ang lahat ng biyaya at pagpapala sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Salamat po, Ama. Ipinapahayag ko, Panginoon, sa bawat isa na matapat, Panginoon, sa iyong salita, ang iyong pagpapala, kaligtasan at kagalingan sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen and Amen. So God bless you all po at patuloy po tayo sa pagsama at pag-iingat po ng ating Panginoon. Thank you so much for listening to the Jesus is Lord Church Worldwide podcast. Please subscribe to this podcast so you won't miss a single episode. To know more about the JIL ministry, please visit jilworldwide.org. Until next time, God greatly bless you.